Typhoid. Tulad ng recently, di ba may problema tayo sa Cebu? Ang problema naman dito, contaminated tubig. So, ang nagiging kaso natin kadalasan, pag may isang typhoid cases ng bahay, at hindi magandang hygiene, pagpapractice ng good hygiene sa bahay na yun, Papa, bili ako kayo. kubeta, dumumi, hindi nagugas mabuti, nag-prepare ng food, so pwedeng maisalin yung mikrobyo at pwedeng magkakawa talaga sa loob ng bahay. Alright. So usually, ito preventive na lang ito, no? Preventive, ang importante din, nagpapatingin kung may sintomas na dahil nagagamot naman ito may mga antibiotic tayo para. Okay. Ano yung mga first signs na kailangan mo magpa-check typhoid? Well, pwede lang natin pasyente. Pwedeng may dumumi na dumumi at pwedeng manghihina ang katawan or masakit ang tiyan. Pero hindi naman kasi iba, sabi nila, kaya doon namatay yung ibang kaso natin dahil naghintay muna ng kung ilang araw. Ang problema natin dito kasi pag na-dehydrate ng pasyente, minsan mahirap habulin dahil mahina yung pasyente. So ito tulad na nakikita natin ating mother and daughter tandem, yan parang pag nagigina na latang-lata, dalhin agad sa ospital at kailangan malinis na tubig. Exactly, kailangan malinis palagi ang tubig at kung hindi ka sure dun sa tubig na inumin dun sa nakukuha nyo tulad ng kontaminado ng mga pakuluan natin. Gano'ng katagal ulit, Doc, yung recommended 10 to 15 minutes is okay. 10 to 15 minutes from the time na bumulat. Yes. Pero hindi naman kailangan, akala kasi na iba, kailangan tuloy-tuloy ng malakas ang apoy. You just have to maintain the temperature. So pag kumulo na yan, pwede mo lang hinati sa tuloy-tuloy naman ang pag-init. Okay. Mabuti na yung nag-iingat. Mahal lang magpa-ospital. Nako, Mas Doc. mahal. And ito last, yung sinasabi nila, heat stroke naman. Kasi nababalitaan natin na, like, minsan, di ba usually mga palarong pambansa, ganyan, yung mga bata, talagang hindi na nila matapos yung games. Sobrang babad sa ilalim ng araw, may heat stroke. Good na binring up yung palarong pambansa kasi dito, pwede natin ipakita ng heat stroke. Walang pinipiling ilan. So, or wala rin pinipiling ka lang may sakit o mahina pa. Kasi ito mga athlete to, fit na fit, pero may isang pasyente na namatay. Dala ng heat stroke ng mga 3-4 years ago dahil sa palarong pambansa. So ito, dala ito ng dehydration na sobrang speed ang nare-release natin. So pag mayroong nababawasan sa katawan natin, syempre, the way the body would respond is nagre-react, nagko-compensate sila. Alam mo yung jumper boy? So kung hindi nare-replenish kailangan natin, mag-double time ang trabaho ng katawan na kung hindi kaya, ano palang ginagawa nun? Okay, so yung Ano remedy palang ginagawa nun? ang unang sinyalis kasi kailangan walang dehydration. So pagka nakaramdam ng kaya? langaw, ito yung unang sinyalis ng dehydrated tayo. Kasi may ugali tayo Ano kaya? na mamaya na ako Tumatalon iiwan. ka ng Tapos jumper. hindi dapat ganyan. Tapos Okay, pangalawa, dapat agad-agad. Talon kung ng meron talon. tayong malamig Pati nagtatumbling-tumbling. pinalalamig din na yung kanyang pasyente. Crazy moves talaga yun. Jumper, crazy moves. Kasi nga, tumataas ang temperatura, kailangan maayos niya yung temperature, mabalance niya yan nag-react sa katawan ng bata. Tapos, Kala mo mo yan sakit importanteng talaga. fresh pa ang pakiramdam. At the same time, daling ka agad sa hospital kasi para mahabol. Pero siguro, pwede ko lang i-add na ang heat stroke does not happen lang na kailangan directly exposed ka sa araw. Okay, Ang lamig-lamig na. Waso pa, Lamig-lamig sobrang na. init,